Isang marilag na araw, grade 9. Ang video na ito ay ang siyang hudyat na tayo ay nasa ikalawang markahan na. At ako'y nagagalak na napagtagumpayan yun ng maayos ang mga aralin natin noong unang markahan, nakaraang markahan. Okay? So, para masimulan yung talakayan natin para sa markahan na ito ay tingnan natin kung pumapatungkol nga ba saan yung ikalawang markahan ng Filipino 9. So, eto. Yung Filipino 9 na ikalawang markahan ay pumapatungkol sa akdang pampanitikan sa Silangang Asya. Kung nung unang markahan o nakaraang markahan ninyo ay ang tinalakay natin or kasali sa naging talakayan natin sa ating diskusyon is yung mga panitikan sa Timog Silangang Asya, ngayon naman is hinggil sa Silangang Asya. Okay? So, unang markahan ay panitikan sa Timog Silangang Asya. Ngayon naman ay panitikan sa Silangang Asya. So, kasali sa mga matatalakay natin or masasama sa ating diskusyon na mga bansa, yung panitikan ng mga bansang ito ay halimbawa yung panitikan ng Hapon, ng Korea, ng Taiwan at ng China. So, iisa-isahin nating malaman kung ano-ano yung panitikan na meron sila, ano-ano yung kultura na meron sila base sa panitikang mababasa natin at matatalakay. Okay? So, para simulan, bigyan natin ng focus ngayon yung isa sa mga bansang iyan. So, eto ngayon, yung bansang Japan. Okay, so yung bansang Japan, kung sa pagkakaalam ko, eto yung bansa na kung saan nangunguna talaga sila sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Kung pupunta kayo ng Japan, napaka-high-tech nila doon. Tapos yung mga tao ay disiplinado at makikita mo na talagang maunlad ang ekonomiya nila. Talagang nangunguna sa larangan ng ekonomiya yung bansa. Okay? And also, hindi natin siya masasabing sa Asia lamang na nangunguna, but sa buong daigdig. Kung mababasa ninyo yung mga artikulo, yung mga documentaries or yung mga videos hinggil sa bansang Japan, talagang maganda yung record nila kung pag-uusapan is yung ekonomiya at yung teknolohiya. Kasi sa ilaha gina, more on na mas kilala sila sa larangan na iyan. Mas kilala sila, mas parang maunlad yung kanilang ekonomiya at yung paggamit nila ng teknolohiya, na-maximize kumbaga nila yung paggamit ng teknolohiya. Madami silang mga imbensyon at iba pa. Bata pa nga ay tinuturuan na nila kung paano yung paggawa ng mga bagay-bagay. So, parang hitik sila sa kaalaman kung paano paggalawin, paano paganahin yung teknolohiya, yung mga gadgets at iba pa. So, yan. Hindi lamang kilala yung Japan sa larangang yan, but kilala din sila sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Pagpapanatili ng kanilang kultura, maging yung pagpapahalaga nila ng kanilang panitikan. Okay? So, kaya sa tingin ko ay hitik sila or parang umuunlad sila sapagkat napapahalagahan nila yung kanilang kultura. Mas napapaunlad nila. Sa halip na mag-adapt sila sa ibang bansa, yung kultura nila mismo
ang siyang pinapanatili, ang siyang pinapaunlad, ang siyang pinapahalagahan. Pinapahalagahan maging yung panitikan nila. Kaya ngayon, matatalakay natin yung isa sa panitikan na kilalang-kilala yung bansang Japan. Okay? So, sa bansang Japan, may tinatawag silang panitikan na tangka at haiku. Alam kong pamilyar sa inyo ang terminong ito sapagkat nadaanan nyo na ito third quarter ng grade 7 kayo. So, ito yung paksa ninyo. So, tangka at haiku. Kilala yung Japan sa panitikan nila na ito. Now, sa kanilang panitikan, yung tangka at haiku, parang yung ginagawa kasi nila is iniipon nila yung mga tula, tapos kanilang nilalagay or parang nag-compile sila ng mga panitikan nila, lalong-lalo na yung tangka at haiku. Tapos yung ginagawa doon na pre-preserve or napapanatili nila yung iba't ibang tangka, yung iba't ibang haiku, yung mga tulang ito sa isang aklat. Kaya napapasa sa mga sunod na henerasyon. Now, may tinatawag silang manyusyo. Yung manyusyo na yan yung kalipulan ng tangka at haiku or ng kalipulan ng mga tula mula sa Japan. So, and then pag sinabi nating manyusyo, kalipulan siya, around 4,500 na mga tula ang siyang makikita ninyo sa manyusyo or sa collection na iyon. Kasi pag sinabi nating manyusyo, in English, yung translation niya is a collection of 10,000 leaves. So, 10,000 leaves meaning madaming pahina, 10,000 na pahina. So, sa pahina na iyon, mababasa mo yung 4,500 na mga tula mula sa Japan at ang nilalaman ng manyusyo, 90% ng nilalaman nito ay mga tangka. Okay? So, mga tangka yung siyang mas nangingibabaw sa kalipulan nila ng mga tula. The rest ay iba't ibang anyo na ng kanilang tula, gaya ng haiku at iba pa. Okay, now, pag ibahin natin ngayon yung tangka at haiku, ano nga ba yung pagkakaiba ng tangka at haiku? Kasi, pag sinabi mong tangka, tula, pag sinabi mong haiku, that's tula. Pero, ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? At yan yung aalamin natin sa talakayan na ito. Okay? So, pag sinabi ninyong tangka at haiku, eto yung anyo ng tula na pinapahalagahan sa bansang Japan or sa mga Hapon. Okay? So, pag sinabi nating tangka, eto ay nangyari or nagkaroon ng parang buhay noong ika-8 siglo pa. At yung haiku is dumating siya ika-15 siglo. So dito sa ika-8 siglo, parang dito na nagsimulang lipunin yung mga iba't ibang tula gaya ng tangka, kaya maraming porsyento sa manyusyo ay nilalaman ay tangka sapagkat nauna siyang dumating or mas nauna siyang nakilala ng mga Hapon. Okay? At yung tangka at haiku, isa siya sa mga parang libangan ng mga Hapon kapag kanang leisure time nila, kapag wala silang ginagawa. So, yung nangyayari, nagkakaroon sila ng parang pagpupulong or nagkakaroon sila ng palitan ng ideya
sa kung ano yung maaari nilang ipaksa sa gagawin nilang tangka at haiku. Now dito, eto yung pag sinabi nating tangka at haiku, naglalayon or may layon siyang samahin yung ideya sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Kakaunting salita lamang, malalaman nyo kung bakit kakaunting salita lamang, sapagkat yung tangka at haiku, maya-maya ay masasabi mo, oo, maikling tula talaga siya. Okay? So, yan. And then, eto, ngayon, yung sinasabi kung bakit nasasabi nating maikling or masasabi natin na sa pamamagitan ng ideyang kakaunting salita lamang yung ginagamit. Eto ngayon yan. Pag sinabi kasi nating tangka, isa siyang maiikling awitin na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Kung iisipin ninyo, yung tula, bawat taludtod niya, may kanya-kanyang sukat yan. Gaya rin ng tangka, may spesipikong sukat din yung tangka. At sa isang tangka, 31 pantig lamang ang siyang makikita ninyo. At may 5 taludtod lamang siya. Okay? Yung 31 pantig na iyan ay nahahati. Now, ang pagkakahati niya ay either 7, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 7, or di kaya maaaring magkakapalit-palit iyon. Okay? As long as yung bilang ng pantig ay yung bilang ng pantig ay 31 pantig lamang. Okay? So, karaniwang nagkaka-interchange yan, but kailangang nasa eksaktong pantig pa rin siya, 31 pantig. Okay? So, pantig, syllable. Now, ano yung kadalasang paksa ng isang tangka? Or ano yung paksang maaaring gamitin kapag magsusulat ka ng tangka? Now, the usual na paksa ng tangka is yung pagbabago, yung pag-ibig, at pag-iisa. Imagine, yan yung ginagawang tula ng mga Hapon. And tingnan ninyo kung paano nila in-integrate sa kanilang mga tula yung pagbabago, yung pag-iisa, yung pag-ibig. Okay? So, parang more on, talaga sila? More on tinutulungan yung pag-unlad ng kanilang ekonomiya. So, base kasi dyan, nagkakaroon ng mga ideya yung mga tao. Di ba? So, and then, pag sinabi nating tangka, nagpapahayag siya ng masidhing damdamin. Kapag ka nagsusulat kasi ng tangka at ng haiku, yung mga salitang ginagamit doon minsan matalinghaga. Kailangang maunawaan mo kung ano talaga yung pinaparating niya. Lalong-lalo na maikli lamang yung tula. Okay? So, kailangan mong intindihin kung ano talaga yung pinaparating niya. Now, kapag naman sabihin nating haiku, yung haiku is yung pinaikli ng tangka. Sapagkat yung tangka ay may 17 bilang ng pantig lamang at 3 taludtod lamang. Kung sa tangka, 31 pantig, tapos may 5 taludtod, sa haiku, 17 pantig na may 3 taludtod. So, pinaikling version siya ng tangka. So, maaaring yung hati ng pantig ay gaya rin ng nasa tangka, 575, or maaaring magkakapalit-palit basta't yung bilang ng pantig ay 17 pa rin. Okay? And then, yung paksa ng haiku, unlike sa tangka, is kalikasan at pag-ibig. So, andoon pa rin yung pag-ibig na paksa sa haiku.
but more on kalikasan siya. Okay? So, tulad ng tangka, yung haiku, nagpapahayag din siya ng masidhing damdamin. But pinaikli na siya ng tangka. Okay? So, eto ngayon, papakita ko sa inyo yung halimbawa ng tangka at haiku. Tapos, isinalin ito sa Hapon, isinalin sa Ingles, at may pagsasalin sa Filipino. Okay, so tingnan natin kung ano nga ba yung pinaparating ng tangka ni Kino Tomonori na isinalin ni Vilma C. Ambat. So, ito yung tangka ni Kino Tomonori. So, Hisakata no Hikari no Dokeke Haro no Hire Shu Kukuro Naku Nana no Chirura mo. Okay? So, ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko ng bawat pantig. Anyway, ano nga ba yung pinaparating ng tangka ni Kino Tomonori? Okay, in English, yung tangka ni Kino ay nangangahulugang ganito. This perfectly still, where spring day bath in soft light from the spread out sky, why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? So, kung bibilangin ninyo yung pantig, makikita ninyo na 5, 7, 5, 7, 7. So, yan yung pagkakahati niya sa tulang ito. Okay? So, yan yung salin sa Ingles sa tangka ni Kino. Now, ano naman yung salin sa Filipino? Eto ngayon yan. Payapa at tahimik ang araw ng tagsibol, maaliwalas. Bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Okay? So, kung mapapansin ninyo, ay pumapatungkol siya or parang yung kaisipan niya ay pumapatungkol sa pagbabago, hindi lamang sa kung ano yung nangyayari sa kalikasan, but yung pagbabago mismo, yung parang pinaparating niya. Okay? So, andyan yung pagbabago ng panahon, kumbaga. Okay? Kung uunawain ninyo ng maigi. Now, pumunta naman tayo sa halimbawa ng haiku. Ito'y haiku galing kay Basho na isinalin ni Vilma Ambata rin. So, sa Hapon, Hatsho Shigurui Sharomo Kono Kuminoo no Shiginari. So, yan yung haiku ni Basho at isalin natin sa English. Ito yung pagpapakahulugan or ito yung pagsasalin. An old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. So, mapapansin ninyo kung ano yung more on kalikasan, kumbaga. Kasi yan yung karaniwang paksa ng haiku. And then sa Filipino, matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. So, imagine the art of translation ng bawat tula, ng bawat linya ng tulang ito. Okay? So, ilan lamang yan sa halimbawa ng tangka at haiku. No, napag-usapan na rin lang naman natin yung tula, since yung tangka at haiku is nauuri siya bilang tula. Pag-usapan natin naman ngayon yung iba't ibang uri pa ng tula na makikita sa panitikang Pilipino. Makikita na kasi na-adapt na natin sa ating kultura yung tangka at haiku. Ngunit may iba pang tulang makikita sa atin. At yan yung aalamin natin. At hindi lamang yan, but
makikita din natin to sa panitikan ng ibang bansa. Ayun na rin, etong pag-uuri na ito ng tula ay binuo ni Monleon. So, ayon sa kanya, ito yung pag-uuri ng tula. Ito yung iba't ibang uri ng tula na makikita natin sa panitikang Pilipino. Okay. Una, ito ay tulang liriko o damdamin. Obviously, kapag sinabi natin tulang liriko o pandamdamin, most likely na iuugnay natin siya sa kanta sapagkat liriko, lyric. Yes, and tama kayo sa inyong mga perception hinggil sa tulang liriko. Sapagkat yung tulang liriko, dalawang bagay lamang yung tatandaan ninyo. Either yan yung tula na kung saan kinakanta or di kaya yan yung tula na kung saan may katangian ng isang awit. Okay? But mostly, yung tulang liriko, kinakanta siya. Yung originally, kinakanta siya. At actually, yung mga iba't ibang tula, iba't ibang kanta na meron tayo, maaari yung ituring nating tulang liriko kung hindi siya sinasaliwan natin ng tunog. But yung kasaysayan ng tulang liriko, sinasaliwan kasi siya ng instrumentong lira. So lira, yung parang lyre, tapos binabanggit yung tula. Kaya naiugnay na siya sa pag kinakanta, tapos nagkakaroon ng parang lyrics. So, yan, yung parang kasaysayan or kaligirang kasaysayan ng tulang liriko or pandamdamin. Na may iba't ibang uri or halimbawa yung tulang liriko. So, may 6 tayo, yung awit, yung pastoral, oda, dalit, soneto, elehiya. So, yung awit, most likely, is yan yung mga tula na, yung nabanggit ko kanina na kinakanta, at parang more on pag-ibig, yung kaniyang, more on pag-ibig ang nilalaman. Pastoral is, ang content naman niya, is single sa kung ano yung pangyayari, ano yung kalagayan or ano yung makikita natin sa kabukiran. Oda, dalit puri, eto'y ang nilalaman naman nito is pagpuri sa mga tao or parang pagpaparangal sa mga taong may nagawa sa lipunan. Yung dalit is more likely ay pagsamba sa Panginoon. Yung soneto, may specific characteristic siya na kung saan may 14 na taludtod lamang siya. And then, parang nagpaparating siya ng mga matatalinghagang ideya. Yung eleheya naman, dalit lumbay, ay ang nilalaman naman niya, hinggil siya sa pagpaparangal sa mga taong yumao. Okay? So, yumao or namatay na. Yan yung tulang liriko. Dumako tayo sa tulang pasalaysay. Tulang pasalaysay, more likely ay makakakita kayo ng tagpo o pangyayari. Para siyang nagkukwento, nagsasalaysay. At yung 4 na ito, yung halimbawa ng tulang pasalaysay. Yung epiko, yung tula sinta, yung tula kanta, yung tula gunam. Epiko, kung makikita ninyo, ito yung mga tauhan sa tulang ito ay nagkakaroon or mayroong kakaibang kapangyarihan. Andoon yung paglalakbay. Tula sinta, ito yung tulang pasalaysay na merely ay naglalahad ng heroic na pangyayari or takbo ng kwento. Sa tula kanta, ito pala yung merely lang na naglalahad ng isang pangyayari or plain lang na paglalahad ng
mga pangyayari sa isang kwento. And then yung tulagunam, yung ballad, ay more on mellow or sentimental na type of tula na pasalaysay. Yung mga pangyayari na andon is more on kanang mellow, sentimental kumbaga. Okay? So yan yung tulang pasalaysay. Matatalakay natin yung iba't ibang uri pa ng tulang ito, ng halimbawa ng tulang ito sa mga susunod nating talakayan. So ngayon is pahapyaw lang muna. Next is yung tulang-dula. Tulang-dula, ito naman yung mga tula na kung saan itinatanghal sa entablado. Okay, so itinatanghal sa entablado, may 7 tayong halimbawa or uri ng tulang-dula. So ito yung tulang mag-isang salaysay, mag-isa meaning ikaw lamang isa ang nasa entablado, dramatic monologue. Pag sinabi natin tulang-dulang liriko, dramatiko, kinakanta, tapos madrama yung pagkakalahad sa entablado. And tulang-dulang katatawanan, obviously, comedy siya. And then tulang-dulang kalunos-lunos, kung kanina comedy, eto naman is tragedy. And then tulang madamdamin, eto yung melodrama in poetry na kung saan may drama or masidhi yung nilalaman ng tula. And then tulang katawa-tawa kalunos-lunos, eto yung tragicomedy na kung saan either nagtatapos na tragedy yung parang kwento or nilalaman ng tula. Say for example, yung nauna is more on tumatawa kayo and all, but katapusan ng nasabing tulang-dula is kalunos-lunos pala, tragedy. So, tinawag siyang tulang-dulang katawa-tawang kalunos-lunos. And then, lastly, yung tulang-dulang pauroy. Now, tulang-dulang pauroy or farce in poetry, eto naman yung tula na kung saan yung nilalaman is parang parang walang silbi or mga nonsense, kumbaga, yung content ng tula. But, nagkakaroon or parang kinawiwilihan siya ng manonood sapagkat sa pagiging nonsense ng tulang-dula. Yung halimbawa ng ganitong tulang-dula na pauroy ka na ganing nasa comedy bar, tapos yung mga bakla or yung mga performance sa entablado, parang yung pinagsasabi nila is parang nonsense na. Pero yung mga nanonood, yung mga nasa silya ay tumatawa, tapos na-entertain sila sa ginagawa ng mga performer. So yan yung tulang-dulang pauroy. Now, let's proceed sa panghuling uri ng tula ayon kay Monleon. Ito yung tulang patnigan or justice poetry. Bakit justice poetry? Sapagkat nagkakaroon ng pagtatalo dito. Nagkakaroon ng tagisan ng talino. Okay? So, ito yung 4 na ito, yung makakakitaan mo talaga na yung 2 tao na binabanggit ang kanilang panig ay sa pamamagitan ng patula, makikita mo na pinagtatanggol nila yung bawat panig nila. Yung karagatan, ito yung content ng karagatan, pagtatalo siya ng 2 binata para makuha yung prinsesa. Na kung saan, kung sino man yung makakakuha sa singsing ng prinsesa na nawala daw sa karagatan, ay siyang mapapangasawa ng prinsesa. So yan yung parang content niya. And then, sa pamamagitan, yung pagtatalong mangyayari sa pamamagitan ng patula. Yung duplo, para siyang kaugnay na
tula sa balagtasan. But sa balagtasan, mas formal siya. Sa duplo ay the light way yung nangyayari. Sa balagtasan kasi nagkakaroon ng may panig sa kabila, tapos may tagapamagitan or taga-usig, may mga judges. So more on formal yung nangyayari sa balagtasan. Now, panghuli is yung batutian. Batutian is, eto naman, kung magbibigay ako ng halimbawa, pag sinabi ninyong batutian sa modernong panahon, yan yung tinatawag natin o yan yung ginagawa kapag nagkakaroon ng flip top. Okay? Flip top sa pamamaraan or yung binabatong mga pahayag ng bawat panig ay nakakasakit sa damdamin o parang i-hit na ang personal nga mga points sa iyahang kalaban, but yan yung nature ng isang batutian. Yan yung flip top, kumbaga. So, yan yung apat na uri ng tulang patnig, apat na tula na siyang inuri ni Monleon na kanyang inuri. Okay? So, basically, yan yung wakas ng ating aralin sa video na ito. Okay? Naway may nakuha kayong impormasyon at kaalaman hinggil sa tangka at hinggil sa iba't ibang uri ng tula. Since yung tangka at haiku ay mauuri natin siya bilang mga tula. Okay? So, salamat sa pakikinig, grade 9.